So muli, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po yung makishare po ng daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Numbers chapter 28 po. At ang akin pong isishare ay dito po sa chapter 28 verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, mga pangaraw-araw na handog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila ay mag-alay sa akin ng mga handog ng pagkaing butil, handog na susunugin, at mababangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihahandog nila sa akin araw-araw, bilang handog na susunugin, 2 tupa, na tigi 1 taong gulang, at walang kapintasan. Last verse po. Isa sa umaga, at isa sa hapon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen po. Dito po sa talata ng aking binasa, makikita po na sinabi po ng ating Panginoon kay Moises na kung paano po sasabihin sa mga taga-Israelita na kung paano po isasagawa yung mga bagay na ihahandog po sa kanya, na lagi pong nagbibigay po ng instruksyon ng Panginoon sa mga taga-Israelita kung paano po gagawin yung pong mga handog na dapat pong iaalay po sa ating Panginoon, na yung pong mga katulad po ng mga pagkain butil na handog na susunugin po, at saka yung pong mga mababangong handog na sinasabi po sa takdang panahon. At dito nga po, katulad po ng ating napag-aaralan doon po sa Exodus chapter 29 verse 38, ganon din po yung sinabi ng ating Panginoon na maghahandog sila ng 2 tupa na 1 taong gulang na walang kapintasan, na isa rin po sa umaga at isa sa hapon. Ganon din po yung ating napag-aralan noon. Ito po sa Exodus chapter 29 verse 38, kung babalikan po natin, ganon din po yung sinabi po ng Panginoon. Kaya dito po natin makikita na talaga po yung Panginoon na lagi pong iginagay nila yung pong mga taga-Israelita para po hindi po magkamali sa mga gagawin pong paghahandog sa ating Panginoon, na katulad po na nangyari po dun sa magkapatid na anak po ni na Aaron, para maiwasan po yung mga bagay na hindi po naangkop sa kautosan ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. At bagaman po sa buhay natin, minsan tayo may mga pinagdadaanan ganyan na problema na hindi natin minsan tayo'y nanghihina, pero lagi po natin tatandaan na ang Panginoon po lagi nandyan para sa atin. So, purihin po ang Panginoon at God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, at muli po tayo ay makishare sa ating daily devotion sa number chapter 28 verse 5 to 8. Kasama ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon na 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw na handog na iyong susunugin na inuutos noon ng Panginoon sa inyo sa bundok ni Sinai. Ang mapabagong samyo ng handog na ito ay sa pamamagitan ng apoy ay makakalugod sa Panginoon. Ang handog na inumin na isasama sa bawat tupa ay 1 litrong alak, at ibubuhos ito sa banal na lugar para sa Panginoon. Ito rin ang gagawing ninyo sa ikalawang tupa na ihandog ninyo sa hapon. Samahan din niyo ito ng 1 handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 28, verse 9 to 11. At sa araw ng Sabat ay 2 kordero lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at 2 ikasampung bahagi ng 1 epa ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis, at ang handog na inumin niyaon. Ito ang handog na susunugin sa bawat Sabat, bukod pa sa palaging handog sa susunugin at ang inuming handog niyaon. At sa mga pasimula ng iyong mga buwan, ay maghahandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon
2 guyang turo at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Amen. Naibabasahin ko po, Numbers chapter 28, verse 12 to 14. At 3 ikasampung bahagi ng 1 epa ng mainam na harina na pinakahandok na harina, na hinaluan ng langis para sa bawat toro, at 2 ikasampung bahagi ng mainam na harina na pinakahandok na harina, na hinaluan ng langis para sa 1 tupang lalaki, at 1 ikasampung bahagi ng mainam na harina, na hinaluan ng langis na pinakahandok na harina para sa bawat kordero, pinakahandok na susunugin na pinakamasarap na amoy, handok sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang magiging handok na inumin ng mga yaon ay kalahati ng 1 hin ng alak sa toro, at ang 3 bahagi ng 1 hin ay sa tupang lalaki, at ang 4 na bahagi ng 1 hin ay sa kordero. Ito ang handok na susunugin sa bawat buwan sa lahat ng buwan ng taon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. I-share ko po ay makikita sa Bilang chapter 28 verses 15 to 17. Maghandog pa kayo sa Panginoong 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Gawin ninyo ito bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa mga handog na inumin. Ipagdiwang ninyo ang pista ng paglampas ng anghel sa 14 na araw ng unang buwan. Bukas magsisimula ang 7 araw na pista, at sa loob ng 7 araw, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Yun lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Muli po magandang umaga sa ating lahat, at ang aking pong ibabasa naman ay para po kay Lester na matatagpuan sa Numbers chapter 18 to 20. Nasasabi rito, on the first day hold the sacred assembly and do no regular work. 19 present to the Lord of a food offering consisting of a burnt offering of 2 young bulls, 1 ram and 7 male lambs a year old, all without defects. 20 without each bull offer a grain offering of 3/10 of an ephah of the finest flour mixed with oil. With the ram 2/10. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ngayon ng Bible verse galing po sa Book of Numbers chapter 28 verses 21 to 24. At ang sinasabi, and with each of the 7 lambs 1/10, include 1 male goat as a sin offering to make atonement for you. Offer this in addition to the regular morning burnt offering. In this way, present the food offering every day for 7 days as an aroma pleasing to the Lord. It is to be offered in addition to the regular burnt offering and its drink offering. Okay po. Yan lang po. Amen. God bless po everyone. Para po sa lahat, ang aking ibabasa ay para po kay Iban na matatagpuan sa Numbers chapter 28 verses 25 to 27. Sabi rito, on the 7th day hold a sacred assembly and do no regular work. The festival of weeks. 26 on the day of first fruits, when you present to the Lord an offering of new grain during the festival of weeks, hold a sacred assembly and do no regular work. 27 present a burnt offering of 2 young bulls, 1 ram and 7 male lambs a year old, as an aroma pleasing to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Muli po magandang pagpapalang gabi sa atin lahat. Ang aking babasay matatagpuan sa Numbers chapter 28 verses 28 to 31. Sabi po rito, with
each bowl there is to be a grain offering of 3/10 of an ephah of the finest flour mixed with oil, with the ram 2/10, and with each of the 7 lambs are 1/10 include 1 male goat to make atonement for you. Offer this together with their drinks offerings in addition to the regular burnt offering and its grain offering. Be sure the animals are without defect. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise Lord, Amen. Amen. God bless po.